Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa buong buwan ng December 2024? Pwede nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba, negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Magsimula na tayo. Meron tayong Eight of Cups, 2 of Wands, High Priestess, King of Swords. Tingnan natin. Well, may lalaki dito, oh. Single tong taong to. Single siya ngayon. Byudo. Single, byudo. Ex. Boyfriend, girlfriend. Siya yung umalis dito eh. So, ang dating gagabayan siya ng universe sa kung ano man ang gusto niyang tahakin. Pero ibang case, kakaroon siya ng power na i-pursue ang pagiging spiritual. Okay? Spirituality. Maging katulad ko. Ganon. Mabubuksan ng kaisipan niya at gusto niyang i-pursue. Kakaroon siya ng power, lakas ng loob na i-pursue tong ganitong klase ng career. Ganun eh. Yun yung pangalawang senaryo. Wala na akong maisip. Hirap. Anyways, lalaki lang naman. Lalaki, single, byudo, ex-husband. Pwede rin sa babae, pero extrovert. Natama lang sa babaeng extrovert. Ay, 3 of Swords agad. Ano yan? Pero at least, di ba? Nasa una yung 3 of Swords. 6 of Swords. Pero yung mga taong in pain ay magkakausap ulit. Magkakabalikan sila dito. At mag-move on. Ganun dating sa akin. So, reconciliation ay posible. So, para malaman natin kung para sa inyo ba ito. Ano yung zodiac sign dito? Ng partner. Whether ex to o magkarelasyon na nag-aaway, ma-overcome naman yung problema eh. Don't worry. So, ito yung possible zodiac sign ng person with ex to o current partner.
Aquarius, Taurus, Scorpio. O Scorpio. Punta na tayo dito. Oh, sumama to. Ano to keeper. Pero hindi yan yung ginagamit ko, iba. Isang tabi na lang natin yun. Fire! At Pisces, ano yun? Well, ang dating sa akin may sisimulan na something tong Pisces. Kaya lang, Taurus tayo. Remember, Taurus tayo, pero may fire. Kasi pag nakita ko yung fire, mukha siyang something na sinimulan. Nag-begin, nag-spark, nagliyab. Parang passion. Ibang case, galit. Nagliliyab ay pwedeng may kinalaman sa galit. So, case-to-case basis. Kasi, sobrang fire. Diba? Sobrang liyab, pwedeng mag-lead sa destruction. Baka may galit sa iba sa inyo, Pisces. Ibang case, yung sinasabi ko kaninang may gustong simulan, pwedeng i-pursue yung passion, creativity, any Pisces. Anything na may kinalaman sa Pisces. So, painting, kasi imagination yan, di ba? Pisces energy ay anything na parang illusion, imagination, fantasy. So, painting, music. So, yun yung parang ipapursue ng iba sa inyo, yung ganitong creativity. Painting, ano ba yung sinabi ko? Arts, in general. Painting, music, drawing, music, movie, paggawa ng movie, ano pa ba? Basta art na lang. Art. May kinalaman sa imagination, fantasy, something na parang too good to be true. Imagination, too good to be true. Illusion, something na parang kakaiba. Excuse me. So, ano ba pag Pisces? O baka ito, spirituality, di ba? Dahil imagination din naman to. Something spiritual kasi Pisces ay Jupiter din. So, baka maggawa ng sariling YouTube yung iba sa inyo at ito, ganito yung topic, astrology, feng shui, tarot, o anything na may kinalaman sa divination. O philosophy, pwede rin. O topic na may kinalaman sa education. O good vibes na content. O content na may kinalaman sa love, wisdom. O basta ganun. Parang yun yung topic na i-create ng iba sa inyo. Wala nang isip ah. So, punta na nga lang tayo dito.
Peace. Wow. Richness, oh. Di prosperity na siguro to. May peace na may richness pa, oh. Prosperity, abundance. So, saan natin to? Sa month na to, lalo't Pasko. Diba? Tapos, konting kembot na lang, bagong taon. So, masaya, diba? Kasi, ramdam na ang spirit of Christmas. Dahil Christmas month naman talaga. So, saan natin ang peace, love and peace, at peace, love, and abundance. All in one na. Sa months na to para sa mga Taurus. Gemini. Ngayon, Gemini naman. Ano to? Meron dito. Kanina, Pisces na. Ngayon, Gemini na. Oh. Ano yun? So, Taurus tayo. May Gemini. Baka may kakilala kayo na Gemini na maaaring mag-bring ng honor. Sa pamilya nyo. O, ewan ko, for some reason ay magiging successful siya. Kakaroon siya ng honor. Ibang case, gawin natin tong energy. So, para makarelate ang lahat. So, paano pag Gemini? Energy. So, kung sino man yung Taurus na nasa ganitong field ng trabaho, sabihin natin communication, field ng communication. Ayan, sila yung mag-bring ng honor dito. Magiging masaya. Kasi, makakatanggap ng award, reward. Honor eh. Award, reward, fame, recognition, communication, ano pang field bukod doon? Mercury. Baka kapatid nila to. Kapatid nila yung makaka-receive ng award, reward, fame, o baka may magandang magagawa yung kapatid nilang Gemini sa iba sa inyo. Dahil may honor dito. Nakakatulong sila sa inyo. Okay? Yung Gemini o sibling. Ano. So, yung field, bukod sa communication, traveling. Okay? Yung mga nasa traveling na field, baka sila to, yung maka-receive ng award, reward, fame, popularity, recognition. So, ano ba? Pag Gemini. Mga nasa sales. Sales department. Hindi ko alam kung kasama ba dito marketing. Mga sales, nasa sales. Mga agent, sales agent. Basta sales. Baka malaki bonus nila dito. Sa month na to, kung malaki yung makukuha nilang ewan ko pera, for some reason. Salary. Ano pa ba pag ano? Gemini. Ano maisip eh. Yung traveling dito, hindi siya yung pang malayuan na abroad. Jupiter na yon. Sagittarius. Mga nasa Pilipinas lang to. Ay mga rider. Yung mga rider ng mga parcel. Na malapitan lang. Yan, sila yon. Mga rider, delivery people, delivery man, woman. Ayan, sila yan. Yung mga tinutukoy ko. Kung traveling. Nag-travel sila, di ba? Inilalakbay nila yung
product para makarating sa atin. So, sila yun. Ano pa ba? Rider, deliver people, wala nang maisip eh. Basta yung malapitan traveling lang, hindi siya yung pang-abroad. Yung stewardess, yung pilot, hindi. Hindi yun yung tinutukoy ko dito. Nagde-deliver ng mga pagkain, basta delivery. Teacher. Siya maglalakbay siya. Medyo malayo. Napalayo siya eh. Pero isang oras lang ang biyahe. Yung mga ganun. Mga taong ang profession ay napalayo sa kanilang hometown. Mga isang oras biyahe, ganun. Maximum na yung 3. Basta malapit lang sa bahay nila, mga. Usually, ganun lang naman yun. 3 to 30 minutes to 1 hour. Maximum na nga yung 3 hours. Pero hindi siya yung nagstay in na dun sa malayong lugar. Doon na nag-apartment. Ano yun? Hindi yun. Kundi uwian. Ito yung mga taong uwian. Okay? Uwian kahit malayo yung work. Sila yung parang magiging blessed dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.